Noong 2010, sinugod ng mga miyembro ng isang kartel sa Mexico ang ransyo ng isang 77 anyos na magsasaka upang sapilitan itong kuhanin sa kanya sa pamamagitan ng dahas. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, pinaghandaan na pala ng matanda ang kanilang pagdating. Agad nagpaputok ang mga kawatan sa harapan mismo ng kanyang bahay. Ngunit dalawa agad sa kanila ang bumulagta. Dahil dito, agad na tumakbo ang dalawa pang miyembro upang pumasok sana sa pintuan ng bahay. Ngunit ilang sandali lang, sila din ay isa-isang bumagsak sa lupa. Ito ang true story ni Don Alejo Garza Tames, ang matandang lumaban hanggang sa huling hininga kontra sa isa sa pinakamarahas na kartel sa kasaysayan ng Mexico. Mr. Goodbye! Ayon nga sa kasabihan, it is better to die trying than to do nothing. O pag sinalin sa Tagalog, mas mabuti nang mamatay nang sinusubukang lumaban kaysa walang gawin at sumuko na lamang. At ang kasabihan ngang ito ang sinabuhay ng isang matandang lalaki sa Mexico, kung saan siya ay naging tanyag dahil sa kanyang tapang at tatag, hindi lamang sa hamon ng buhay, kundi pati na rin sa paninindak sa kanya ng mga taong naghahari-harian at gustong kamkamin ang kanyang mga ari-arian. Hindi katulad ng mga kumalaban sa kanyang grupo, ang buhay ni Don Alejo ay hindi balot sa panlalamang at kriminalidad. Sa katunayan, isa siyang maituturing na perpektong ehemplo na may sukli ang buhay na marangal. Ang tunay na pangalan ni Don Alejo ay Alejo Garza Tames. Siya ay ipinanganak noong 1933 sa Allende, Nuevo Leon, isang bayan sa hilagang silangan ng Mexico na malapit sa border ng Texas, USA. Sa kanyang paglaki, tila nakadistino na sa buhay ng rancho si Don Alejo. Kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki, tulong-tulong silang mag-aama na mag-harvest at magbenta ng mga troso noon sa isang sawmill na pagmamayari ng kanilang pamilya. Sa araw-araw, naging ganito ang takbo ng buhay ni Don Alejo. Matapos na mag-aral sa eskwelahan, diretso siya sa kanilang sawmill upang tulungan ang kanilang pamilya na makaraos sa araw-araw. Hindi naman ito tinuring na parusa ng tadhana ni Don Alejo. Sa katunayan, ito pa nga ang naging daan nilang magkakapatid upang maging mas malapit sa isa't isa. Sa kanyang pagtanda, nakaipon ng sapat na pera si Don Alejo at nakabili ng 200 hectares na lupain sa rehiyon ng Tamaulipas, Mexico. Nang una niyang mabili ang kanyang lupain sa Tamaulipas, hindi maitatangging tila barren o tigang ang lupang magiging rancho niya kinalaunan. Mabibilang lang sa kamay ang mga halamang makikita doon. Hindi rin gaanong akma ang temperatura sa naturang lokasyon upang magkaroon ng hitik at namumunga mga puno. Wala ring ni isang infrastruktura ang nakatayo sa kanyang nabiling lupain. Ngunit ganun pa man, kahit na medyo natagalan, tinaga ni Don Alejo na i-transform ang tila wasteland na yon sa isang mayaman, maganda at hitik na rancho na pinangalanan niyang Rancho San Jose. Sunod sa pangalan ng kanyang ama na Jose. Sa paglaki ng kanyang rancho, dumami rin ang kanyang mga tauhan at kapitbahay na naging malapit sa kanya. Bagamat siya ang don sa naturang rancho, hindi siya panay mando at hindi rin niya binabalikat ang kanyang mga tauhan. Sa katunayan, makikitang nag-a-assist pa nga si Don Alejo sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong personal sa mga poultry at farming business sa karatig niyang lugar. Suportado niya rin ang mga plantasyon ng oranges ng kanyang mga kapitbahay. Dahil mahilig siya sa pangingisda at pangangaso, bukod sa pagsuporta sa mga maliliit na negosyo sa Tamaulipas, siya rin ay tumulong na magpatayo ng mga establishmento para sa hunting, fishing at shooting clubs sa kanyang hometown na Allende. Ayon na rin sa kanyang mga malalapit na kaibigan, mataas ang reputasyon ni Don Alejo sa shooting club na kanyang kinabibilangan dahil sa talas nito umasinta. At ang kadalasan niyang target ay ang mga kalapate, gansa at mga usa. At dala ng kanyang hobby, nasimulan rin ni Don Alejo magkaroon ng personal niyang koleksyon ng mga hunting rifles sa kanyang rancho. Di kinalaunan, nag-umpisa na rin magpamilya si Don Alejo at napangasawa ang dalagang nagangalang Leticia. Nagbunga ang pagmamahalan nila ng dalawang anak na babae na sina Marcela at Alejandra. Ngunit ang tahimik at tila fairy tale na buhay ni Don Alejo ay unti-unting nababasag noong nagsimulang lumala ang bangayan ng engkwentro sa pagitan ng cartel groups na Los Zetas at the Gulf Cartel. At isa sa mga hotspot ng kanilang pagbabanggaan ay sa mga kalye ng Tamaulipas kung saan nakatayo ang rancho ni Don Alejo at bahay ng kanyang buong mag-anak. Sa puntong ito, naging talamak ang kidnappings at pagnanakaw buhat sa mga nasabing kartel at nagsimula din ang kanilang mga modus upang magkapera. Pupunta ang mga armadong grupo sa isang lokal na komunidad ng mga magsasaka at kunwaring mag-o-offer ng proteksyon laban sa mga kalabang kartel kapalit ng buwanang bayad sa kanila.
Ngunit kinalaunan, pupuwersahin na rin ng mga kartel na palayasin ng mga magsasaka na kunwari nilang pinoprotektahan sa kanilang mga lupain at gagawin nilang training camps, hideouts at minsay base of operations ang mga nakamkam nilang lupa. Bagamat naging talamak ang modus na ito ng mga cartel groups, nanatili si Don Alejo sa kung sino siya. Isang honest at may dignidad na taong hindi kailanman pipiling man lamang ng kapwa. Kaya sa ilang taon, hindi siya ginugulo ng kahit sinumang panig sa mga naglalaban ng kartel sa lugar niya. Ngunit pagdating ng November 12, 2010, nag-iba bigla ang kapalaran niya dahil sa edad niyang 77 years old. Ilang mga miyembro ng Los Zetas Cartel Group ang mismong nagpunta sa kanyang bahay upang katukin ang matanda sa kalaliman ng gabi. Sa mga panahon na yon, ang Los Zetas Cartel ang nagkaroon na ng kanyang reputasyon sa Mexico bilang isa sa pinakabayolenteng cartel groups noon. Sila ay kilala sa kanilang mga pagtotorture, pagpapatay at pamumugot ng ulo. Sa madaling salita, tila nasa bingit ng panganib ang kawawang matanda sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Sa pagbukas ni Don Alejo ng pinto, agad na agresibong pumasok ang mga kalalakihan sa kanyang opisina at nagpakilala bilang mga miyembro ng Los Zetas. Walang kaabog-abog at pakundangan. Sinabi ng tumatayong leader ng unit na yon na naroon sila upang kunin ang lupain ni Don Alejo sa kanya. Natural, hindi pumayag ang matanda. Dahil dito, sinabi ng leader na bibigyan siya ng 24 oras na palugit ng Los Zetas upang mag-impake at lumayas sa Tamaulipas at hindi na bumalik pa. At bilang isang taong maprinsipyo, hindi pumayag si Don Alejo sa sapilitang pangingikil ng Los Zetas sa kanya. At dahil dito, binantaan siya ng grupo na babalik sa kanyang rancho kinabukasan ng gabi at pagsisisihan di umano ni Don Alejo ang katigasan ng kanyang ulo. Para naman sa 77 anyos na may-ari ng rancho, sinabi niyang hindi siya pupunta kahit saan at sasalubungin niya pa ang Los Zetas sa kanilang pagdating. Ayon nga sa isa niyang tauhan sa isang panayam, hindi siya nagtrabaho ng buo niyang buhay para lang kunin ng sino man ang kanyang pinagpagura ng ilang dekada sa loob lamang ng isang araw. Hindi talaga siya papayag. Para sa isang mamamayan, malamang ang unang papasok sa isip niya ay magsumbong sa kapulisan. Ngunit alam ni Don Alejo na walang binatbat ang kapulisan ng Mexico sa puwersa ng mga kartel na lumalason sa kanilang bansa. Ang buong pag-aakala ng Los Zetas ay uugod-ugod na si Don Alejo at hindi niya nakaya pang labanan ng kanilang grupo. Bagamat totoong matanda na ang kanilang target, lingid sa kanilang kaalaman, ang pamumuwersa nilang ito ay pinaghahandaan na pala ni Don Alejo ng matagal ng panahon. Sa oras na umalis sa mga miyembro ng kartel sa kanyang rancho, agad na nagtungo si Don Alejo sa kanyang cellar at doon ay kinuha niya ang kanyang personal na koleksyon ng mga high-powered hunting rifles, mga pistola at iba pa mga baril na nabili niya hindi lamang sa isa-isa kundi bulto-bulto. Taliwas sa inaasahan, imbis na tumawag ng backup galing sa kanyang mga trusted na tauhan si Don Alejo, nilipon niya ang kanyang mga empleyado sa rancho at sinabing maaari na silang umuwi na maaga noong November 13, 2010. Sinabi niya rin na kung may mga mahahalaga silang gamit sa rancho, kunin na rin nila mga yon sa kanilang pag-uwi. Binigay na rin ni Don Alejo ang mga alagang hayop sa kanyang mga tauhan nang hindi nagsasabi ng anumang rason. Bagamat halos lahat sa kanila ay masayang umuwi sa kanilang mga pamilya, ang kanyang tinuturing na right-hand man o sanggang dikit na si Joaquin Estrada ang huling umalis sa rancho. Bagamat hindi niya tinanong ang rason ng biglaang desisyon ng kanyang kaibigan, alam ni Joaquin ang nangyayari. At bago tuluyang maghiwalay ang dalawa, sinabi ni Don Alejo sa kanyang matalik na kaibigan na umuwi ka at yakapin mo na mahigpit ang pamilya mo. Sa paglubog ng araw, nang si Don Alejo ay mag-isa na sa kanyang rancho at naghihintay sa pagbalik ng Los Zetas, isang huling bagay muna ang kanyang ginawa. Tinawagan niya ang kanyang may bahay na si Leticia na kasama ang kanyang mga anak sa ibang lugar. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Don Alejo sa kanyang asawa kapag sinalin sa Tagalog ay, "Mahal ko, mahal na mahal kita, paalam." Sagot naman ng kanyang asawa ay, "Mahal na mahal din kita." At ang huling reply ni Don Alejo sa kanyang may bahay ay, "Bukas kung loloobin ng Diyos, mag-uusap tayo ng maaga ulit." Pagpatak ng 4 a.m. ng November 14, 2010, nagsidatingan ng mga Los Zetas sa kanyang rancho, lula ng mga sasakyang maiingay ang tambucho. Maririnig pa na panay ang busina ng mga ito habang nagpapaputok ng kanilang mga assault rifle sa ere na tila nagbibigay ng signal kay Don Alejo na paparating na ang kanyang sundo. Panay pa ang kantsaw nila sa matanda at pinagtatawanan si Don Alejo dahil wala naman daw itong magagawa sa kanilang pagte-take over sa kanyang lupain. Ilang sandali pa, ilang malalakas na putok ang umalingaw-ngaw galing sa isang gusali ng rancho kung saan nagtatago si Don Alejo. Dalawa agad sa mga kolokoy ang bumulagta. Nagulat ang Los Zetas sa kanilang nasaksihan.
Hindi nila inaasahan na ang matandang lalaking kanilang binabraso ay may lakas pa palang gumante at paghandaan sila. Sa kanilang pagsipat, tila handa sa gera si Don Alejo. May mga bintana at siwang siyang binakuran upang hindi magkaroon ng sight advantage at entry points ang kanyang mga kalaban sa oras na dumating sila sa rancho muli. Sa madaling salita, pinanindigan ni Don Alejo ang kanyang pangako na hindi siya aalis ng rancho at hihintayin niya ang kanilang pagdating. Nang sinubukan ng Losetas na makalapit kay Don Alejo, sila ay nagulat sa dami ng putok na kanilang nakuha mula sa matanda galing sa iba't ibang direksyon. Dalawa sa kanila ang sinubukang sugurin ng bahay, ngunit bumulagta ang mga ito na hindi pa man nakakarating sa pintuan ng bahay ni Don Alejo. Ang hindi alam ng Losetas, isa palang lifelong marksman ng matanda at hindi nila kilala ang kanilang binangga. Sa sobrang asintado ng kanyang pamamaril, panis sa mga cartel members kahit na mas marami ang bilang nila sa kanya. Ginawa ni Don Alejo na tila target practice sa mga cartel members. Mula sa pagkasinta sa isang bintana, matapos na kalabitin ng gatilyo, lilipat naman agad siya sa kabila. Isang putok, lipat pwesto. Ganito ang kamada ni Don Alejo na animoy nasa isang exhibition event lang sa kanyang shooting range. Ilang sandali lamang simula na makapasok ang Loseta sa kanyang lupain. 4 na miyembro na agad ang bumulagta sa kanila. Dahil dito, tila natinag ang mga Losetas members at pansamantalang umatras ng bahagya, dala marahil ng pagkagulat sa resistance na pinapakita ng matanda. Ngunit kung parte ka ng isang kartel, alam mo na ang pag-atras sa isang operasyon at pagsuko ay maaaring kapalit ay buhay mo mismo. Kaya nagplano ang Losetas kung paano gagapiin ang kalabang tila isang shadow sniper na mailap, madulas at mabilis. At sa puntong ito, dala ng advanced na weaponry ng mga kartel at hindi nila matumbasan na skill ni Don Alejo sa rifle, gumamit na sila ng mas madahas na paraan. Nilabas nila mula sa kanilang trunk ng sasakyan ang kanilang mga grenade launchers. At sa puntong ito, sabay-sabay nilang pinasabugan ang building kung saan nagtatago si Don Alejo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, umaalingaw-ngaw sa buong dakong yon ng Tamaulipas ang sunod-sunod na pagratrat at pagsabog sa Rancho San Jose. At dahil alam ng mga kapulisang hindi nila kayang pumalag sa kartel, tinawag ng mga lokal na otoridad ang Mexican Marines upang rumisponde sa lugar. Sa pagdating ng mga Marines, agad nagsipulasa ng mga cartel members at hindi tuluyang na-take over ang rancho. Sa pag-sweep ng Marines sa lugar, kapansin-pansin ang malaking pinsala na natamo ng rancho mula sa pag-atake ng Losetas. Nakita nila ang 6 na abandonadong katawan sa labas ng farm. 4 na patay, 2 naman ang walang malay at sugatan. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang katawan ni Don Alejo na nakabulagta at puno ng sugat at butas sa katawan. Matapos ang malagim na insidente, inilathala agad ng isang newspaper company ang katapangan ni Don Alejo na lumaban sa karahasan ng Losetas Cartel. Mabilis rin na kumalat sa internet ang kabayanihan at kabaitang kanyang naiwan sa isip ng kanyang mga empleyado at kaibigan. At dahil doon, naging isang cultural icon si Don Alejo sa Mexico. Hindi natuloy ang pagkamkam sa kanyang rancho ng mga miyembro ng kartel. Ngunit ganun pa man, walang nangyaring investigasyon sa murder ni Don Alejo o walang ni isang kaso ang isinampa laban sa Losetas Cartel. Dahil sa kanyang kagitingan, marami mga musikero at rock bands sa Mexico ang nagsulat ng kanta bilang pagkilala sa kanyang ginawa. Isang sikat na Amerikanong writer naman ang nagsulat ng kanyang life story sa isang librong pinamagatang The Cartel at naging basihan rin ang kanyang kwento sa ilang independent films sa Latin America. Maging sa ibang panig ng mundo ay sumikat din si Don Alejo. Sa katunayan, isang sikat na comics publisher sa Italy ang naglathala ng isang series ng comics na nakabase sa kanyang buhay, ang El Viejo y El Narco o sa Ingles ay The Old Man and the Narco. Ang kwento ng buhay ni Don Alejo ay isang matinding patunay lamang sa kasabihan na it is better to die trying than to do nothing. Hanggang sa huli niyang lakas, huli niyang hininga, sinubukan pa rin niya na protektahan ang kanyang pinagpagura ng ilang dekada. Kung ikaw ang nasa kanyang posisyon, gagawin mo rin bang labanan ng mga salbaheng cartel members hanggang kamatayan? O tahimik ka na lang na aalis sa lupain mong pinaghirapan, sabay sabi sa mga cartel members, "Oy, mga tungak, ito na yung titulo ng lupa ko. Pinalagay ko na sa pangalan nyo. Ngayon, masaya na kayo?" Mag-share lang ng inyong opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.